Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, yes, finally. Meron tayong bagong vlog and we're now here sa ating kwarto dahil may mga pusa tayo ngayon dito sa bahay. So I'll be showing with you later yung ating part-time. Yes, nagpe-pet sitting ako ngayon. And meron tayong unboxing na magaganap while ako ay nag-aayos ng aking mga damitan. Ayan, pag-uusapan din natin ang mga ilang katanungan ninyo. Pasensya na kayo guys kung ako ay medyo hindi makapag-reply agad-agad ulit. Lalo sa YouTube, dito, sa TikTok, lalo na sa Messenger, ayan. As in, kung kailan nag-winter, parang mas naging busy ako. Yes, and last week then, this week ito, yan to, ay nag-inventory kami. So, medyo napakadami talaga nangyari. Super duper at ang umaga ako no. So literal na pahinga talaga ako after ng duty. So ayan, malamig na ngayon and napag-isipan ko mag-record ng vlog since wala pa tayong upload sa ating channel for this week, sa ating December month. Ayan, but bago yan lahat, ayan, sabi ko nga diba mag-unboxing muna tayo and then ayusin ko itong mga damit ako sa cabinet. Kung meron akong mga pwedeng maipamigay, mga hindi ko naman ginagamit, ayan, siguro ilalet go ko na sila. Ilalet go! Char! Ayan. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi po nag-i-skip ng ads at sa mga patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment po sa mga vlogs ko, ayan, I'll be trying my best ma-reply kayo ngayon na isa-isa after ng vlog na to. And, ayan, since tayo ay naka-day off ngayong Sunday, I'll be trying na ma-upload to same day na record ko siya. Okay? Huwag natin patagalin pa habang tayo ay umiinom ng kape dito. Ayan, kasi sobrang lamig ka talaga guys. And, yun lang, kumuha lang ako ng mga ilang tanong ulit na pwede natin mapag-usapan sa vlog na to. At the same time, yung majority ng tanong na mabasa ko sa ating channel dito sa YouTube. So, huwag natin patagalin pa. Let's start our vlog for today. Okay. Ayan. So, sabi ko nga, meron tayong bagong unboxing. Mag-unboxing muna tayo. Ayan. So, we have here GoPro 11. Yes, bumili ako ng GoPro, guys. Kasi di ba sabi ko nga sa vlog ko, nag-roam ako, bumagsak itong DJI Osmo Pocket 3 ko sa mismong kalye. Highway, guys. As in, na-trauma talaga ako kasi nabahagya. Kasi ngayon, buti okay pa talaga siya and naggasgas talaga tong camera ko. Alam niyo yan, sa mga nakaabang before sa channel ko, di ba? Pinag-ipunan kong malala itong Osmo Pocket 3. And sabi ko nga, balak ko din talaga bumili pa ng backup camera. Although, ang gusto ko sanang bilhin backup camera, actually, yun talagang for vlogging talaga, yung talagang DSLR na pwede akong mag-video. Kasi yung aking camera na ginagamit for photography, hindi siya makakapag-transfer ng video na, alam mo yun, like Bluetooth or wireless. Kailangan ko pa ng memory card reader kasi old model na kasi yung camera ko. Although, nag-upgrade lang ako ng lens, kaya ako siya nagagamit. Pero hindi ko siya magamit into vlogging. So, sabi ko, bibili din. Yun din nga, sabi ko din, parang, parang, napaka-feeling nga ako na masyado kung mag-vlog ako na yun yung gamit ko sa labas, diba? So, parang awkward din. So, naisipan ko talaga, yung Osmo Pocket 3, and itong GoPro, since ito ay pwede ko magamit sa tubig. Ang Osmo Pocket 3 kasi hindi ko siya pwedeng magamit. Although, more on action camera kasi ito. Pero sabi ko, okay na rin. At least, meron akong GoPro. So, nabili ko siya guys ng 400 euros. And, ito ay early Christmas gift for myself. Ha! Pauna! Ayan. So, syempre, na-unbox ko na siya. And kunwari, mag-unboxing ako ngayon. Pakita ko sa inyo. Unahan ko na yung mga comment lang. Unboxing naman ni Brian. MM lang, unboxing. Bukas na nga siya. Yun na nga. So, kunwari, mag-unboxing tayo. Ayan, pakita na kayo sa buho ko, guys. So, masaya ako nakabila ko nito kasi, yun nga, unang-una, natakot talaga ako nung bumagsak ang camera ko. So, I'll be using this one. Gagamit ko ito ngayon sa vlog ko kasi hindi ko siya nagagamit. And pakita ko sa inyo yung gas-gas ng Osmo Pocket 3 ko. Kung gaano okay na ba. Kasi guys, 600 plus yung bili ko dito sa Osmo Pocket 3. 600 plus euros.
Kung alam nyo lang talaga. So, hindi ko talaga ma-enjoy yung time na nasa room ako, kinakabahan ako, ewan, napaparanoid, natutoma, basta lahat na. So, mag-unboxing tayo. Ayan, dito ako mag-unboxing kunwari. Nakatape pa siya, guys. Ayan, nabuksan na natin siya. Plastic. So, sa box natin. So, GoPro 11 ang binili ko. Although, maliit lang ang difference ng GoPro Hero 12. Kasi meron ng GoPro Hero 13. Di ba? Maliit lang actually ang difference ng GoPro Hero 12 sa 11. Pero, isip ko, bibili pa ako ng memory card, bibili pa ako ng mga tools. So, sabi ko, hindi naman nakakalayo. And before ako bumili nito, nanood talaga ako ng mga reviews sa YouTube. And parang sa comparison ng mga nagre-record, ng mga vloggers about sa GoPro, is hindi naman nagkakalayo yung quality ng GoPro Hero 11 at Hero 12. So sa mga mami at daddy na sa Pilipinas, pasensya na po kayo. Sabi ko nga, diba, ito naman ay hindi lang naman to for, alam mo yun, for something na meron lang akong mga gabili, diba? Ito, kasi guys, is binili ko siya kasi, yun yung sabi ko nga sa inyo, mahal ko yung ginagawa ko dito sa YouTube and gustong-gusto ko yung mga ginagawa ko. So sabi ko, diba sabi ko nga, mag-i-invest ako ng mga vlogging tools ko. So kung ito man yung mga na-invest ko mga vlogging tools, hindi man ako professional na nag-vlog, diba? Pero somehow, mayroon ako mga ganito. Lalo na, nag-look forward din ako sa mga travel vlogs ko. And syempre, yun, nag-look forward din ako na mag-aampi siya sa tubig. Gusto ko sumisid. Sumisid, char. Well, okay, na nga tayo. Ayun na nga. So, ito yung laman niya. GoPro Hero 11. Ayan. Hindi ko pa medyo na explore yung settings niya. Pero, ayan na siya. So, meron siya mga mga instructions ba dito? Yeah. Okay. May mga ipa-sticker sila. And, ayan. Meron ko alam. So, sa loob ng box, meron siyang charging cable. Ito yung mga ginagamit na nakalagay sa mga tripod niya. So, bibili ako dito ng, guys, mismong tripod or monopod nitong GoPro. Kasi itong Osmo Pocket 3 ko, meron akong binili tripod dito, maliit lang siya. So, later, you will see. And, syempre, ito na ang ating GoPro 11. Wait lang, para ba siya nakuha yung battery muna. At yung ating GoPro 11. So, satisfied ba ako nung bumili ako na ito? Oo naman, guys. Alam nyo, never ko talaga inisip na makaka-afford ako ng mga ganito. So, dati, masaya na ako kapag na-upload na yung home credit ko. At saka, ang bala ko talaga before, kumuha ako ng... Kasi pwede dito ang home credit, guys. Although hindi home credit ang tawag. Pero kailangan yung ATM mo is applicable sa pagbabayad mo ng mga installments. Yun, you can pay installments dito. Pero depende ata sa bangko mo. Okay. So, now, ito yung ating GoPro 11! Yay! Salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. So, nakabili na po tayo ng ating another camera for vlogging. And nag-i-invest talaga ako ng iba pang mga tools dito. So far, contento na ako sa Osmo Pocket 3 sa mga tools na nabili ko kasi may mic na rin ako dyan. And bumili ako sa Temu ng... sa Temu nga nito. Case. Kasi ito yung ating DJI mic. Pero hindi ko na siya ginamit ngayon kasi sa bahay lang naman ako. Ayan. So, bibili rin ako ng sa Temu na case na ito. And yung ating drone. Diba may drone ako? So, you will see sa aking mga videos, minsan may mga drone shots. Sa akin po yun. Okay? So, we will now put the battery sa loob. So, ang sabi sa mga vlogs, kapag hindi mo ginagamit ang GoPro, correct me if I'm wrong guys, sa mga gumagamit ng GoPro, is kailangan mo daw tanggalin kapag hindi mo ginagamit ng matagal ang iyong GoPro. Yes. And syempre, meron siya memory card. Pumili na ako ng memory card. Separate kasi yung memory card na ito. Ayan. Okay. And now, open na natin sa gilid. Okay, sure. Ayan na! So, you can see me, guys. Diba? You can see me. No?
So, gagamitin natin itong kayong GoPro sa pag-vlog. Let's see kung ano yung magiging quality and i-comment ninyo kung ano yung quality after ko magamit itong GoPro. So, lilipat tayo sa GoPro, guys. Ayan. So, tara na! Okay, guys. Ayan na. So, atin ang ginagamit ang ating bagong camera. Ang GoPro 11. So, kamusta po ang quality ng video? Yes. So, ito yung Osmo Pocket 3 na ginagamit ko sa pag-vlog. Sa mga interview ko with kabayan. Ayan siya. So, pwede ko na siya tanggalin. Diba? Sobrang liit lang niya. Ito yung tripod niya. Ayan, ayan, ayan. Tapos, pwede ko siya matanggal dito. So, ganito lang siya. Super duper simple lang niya. Pero, yun nga, sabi ko nga, bumagsak to nung ako ay nasa Roma. Kita nyo yung mga gasgas na yan. Ay, mga puti-puti na yan. Nung bumagsak talaga siya, is nakaganyan talaga siya. So, na-trauma talaga si bakla ng bonggang buga. Kinabahan talaga ako, guys, kasi nga, baka mamaya, ang pinaka-iniingat-ingat ako talaga is yung screen. Alam nyo naman, ang mahal talaga ng bili ko dito, kaya iniingat ako talaga to. So, good thing, ayan, meron tayong GoPro 11. Kamusta ang quality ng ating video, guys? Paki-comment. Ayan. So, nabalik ko na siya. Kaya sabi ko nga, since tapos tayo mag-unboxing, hindi naman ako expert sa mga technology ngayon. Ang mahalaga, nagagamit natin ng ating camera. So, I will explore soon the settings. So, ang gamit ko ngayon sa frame ay standard. Pero meron siyang wide screen, meron cinematic. Ayan. So, ayan, habang tayo, ang ating next agenda, habang tayo ay sa kwarto, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga dalawang mga pusa kong alaga dito. Tayo ay mag-aayos ng mga gamit. Yes. Kasi, ang gulo-gulo na ng mga gamitan ko. And, yun nga, next 3 weeks ay wala akong pahinga. So, ayusin natin ang ating mga gamit. And, mag-usap-usap tayo sa mga bagay-bagay na pwede natin mapag-usapan dito sa ating channel. So, ito, meron akong storage box sa gilid. Bukod pa yung mga cabinet ko kasi hindi nakasya. Ayan. Ha? Pasensya na kayo guys kung medyo makalat ang kwarto. So, tanggalin ko muna siya. Tingnan ko kung ano ba mga nakalagay dito sa mga damitan ko habang tayo ay mag-uusap-usap patungkol sa buhay-buhay. So, kumuha ko ng mga ilang questions sa YouTube channel natin na ating pwedeng pag-usapan. Ayan. So, may nag-comment dito, kamusta po sir? Magtanong lang, selected din ako papuntang Croatia. Gusto ko lang po malaman if seasonal work ako after 6 months. Contract, paano na po yung papauwin po ba ako? Marami nag-message sa akin ng mga ganyan. Ito yung aking cup guys, yung mga napuntahan ko. Bumili ako ng mga pins, diba? Marami nag-message sa akin ng mga ganyan. Sir, pala seasonal lang po ako. Paano po kaya after the season? Papauwi po ba ako ng Pilipinas? Ganyan. Okay. Case-to-case basis, mga kabayan, kung kayo ay papauwiin ng agency or ng employer sa Pilipinas. Kasi, yun, kaysa naman matenga kayo dito, wala kayong gagawin, mauubos sa savings ninyo. So, mainam talaga na umuwi muna kayo sa atin, magbakasyon, and then, pag pinabalik kayo, diba? Babalik kayo. So, paano yun, sir? Pag pinabalik, 6 months nga lang ang ID ko. Siyempre, guys, ang mga employer ng mga agency naman, kung kayo ay seasonal, and then gusto nila kayo pabalikin, and then gusto nyo rin bumalik sa kanila, bago kayo pauwiin ng mga yan, i-renew muna mga residency ninyo. Oo. Kasi, alam nga naman umuwi kayo ng Pilipinas na hindi renew. Paano kayo makakabalik ng Croatia? Diba? So, don't worry. Bago kayo umuwi, ang dami kong gamit. Bago kayo umuwi ng Pilipinas, kayo ay naka-renew. Okay? Huwag kayong kabahan na kayo ay uuwi ng expired ang inyong mga ID. Pangalawa, paano po, Sir Bry, kung ako ay seasonal, hindi ako ni-renew, diba? Paano ako? Anong gagawin ko? So, second option guys, kung ganun ang mangyari, hindi kayo pinabalik ng employer, meron kayong agency. Yes. Tutulungan kayo ng agency humanap ng malilipatang trabaho. Paano po, Sir Bry? Ang daming tanong, diba? Paano
paano po, sir, kung walang makitang trabaho ang agency para sa akin, paano kung walang tumanggap na employer sa akin, di ba? Now, yun yung sinasabi ko, dyan papasok guys, yung sinasabi ko na huwag tayo lang mag-rely sa agency. Kumbaga, may options tayo na meron tayong agency, but syempre, we have to do our part din na in case na dumating yung ganung pagkakataon, ready tayo na tayo ay maghanap ng ating sariling trabaho. Diba? 2 months or 1 month before kayo mag-expire guys sa trabaho or yung ID ninyo, make sure na kayo ay meron ng malilipatang trabaho. O, mine na to guys, mine na. Sino may gusto ng brown t-shirt plain, H&M. Hindi ko siya sinusuot. So, ayun, ha? Mabilis lang ba daw makahanap ng trabaho dito after ng season? Okay. Alam nyo guys, hindi madali. Yes. Hindi madali makahanap ng trabaho dito pagkatapos ng season. I-expect ninyo na ang daming mga aalis ng seaside. Ay, sinay, ito yung raincoat natin. Diba? Gamitin ko nga itong mantang. O, di ba mayroon tayong raincoat? Hindi madali. Kasi nga, ang dami nga mga bigay ko sa akin kasi ng manager ko before ng first season. Naawa siguro sa akin. Sir Mario, thank you so much. Sabi niya sa akin, Brian, sa'yo na lang ito. Ito ay kita kong ginagamit niya talaga pag napasok siya. Tapos binigay na lang sa akin. Feel ko, gusto niya ako. Ha? Thank you, Sir Mario. Ay, sa mga nagtatrabaho sa Panorama. Ang bait ng manager na yan. Okay? Ang dami kong damit. Diyos ko. Kaya, ang hirap din talaga ng palipat-lipat ng trabaho. Yung mga branch. Kamilan to. Boxer. So, yun. Nga guys, ha? Mainam. Ito din. Sino may gusto ng t-shirt? Never been worn to. Hindi ko nasuot to. Funjai. H&M. Ayan. Number 2. Ang tanong na concern, next concern ng mga kabayan daw, Bray? Sabi? Okay, next dito ay hanggang kailan mo balak mag-stay, sir, ng Croatia? Okay. Sabi ko nga, diba, hindi pumasok sa utak ko pa sa ngayon ang maglipat ng ibang bansa. Dahil nga, so far, ako ay okay dito sa Croatia. Satisfied ako sa sahod ko, libre ang transportation, accommodation ko. At the same time, yun nga, nagagawa ko somehow yung mga gusto ko and 7 oras lang ang duty. May 1 day off. Kung may Sunday man ako na duty, yun ay extra pay and okay lang din naman sa akin yun. And yun nga siguro, nasanay na rin talaga ako sa buhay dito, napaguran din ng trabaho. Oo. At saka siguro kapag talagang, yun nga, pag nakasanayan mo yung mga klase ng buhay dito, guys, maniwala kayo sa akin, matatandaan ninyo, mag-recall kayo, mag-look back kayo sa mga panahon ng mga first season ninyo, na kayo ay puro reklamo, nakakapagod, walang day off, kaya kawa ng duty, ganun. I-record nyo yung mga moments na gagawin kayo. And kapag medyo tumagal-tagal na kayo, napapansin niyo na, ay, sanay na pala ako sa Roma. Sanay na pala ako sa ganung klaseng buhay dito. Ganun. So far, ako naman, hindi ko masasabi na super-duper gamay ko ng buhay dito. Hindi ko sinasabi na expert na ako sa buhay dito, sa mga kalakaran dito, sa mga pasikot-sikot dito. Pero, yun nga, I'm just being proud of myself na minsan siguro, yes, nakakapag-complain ako na pagod na ako, pero not to the point na ang solusyon ko is makahanap ng bagong trabaho malilipatan. So, hindi na ganun yung mindset ko. Guys, ang ganda nito sa Pilipinas pa nabili ito. Yan, lito sa akin na ito. Yun nga, wala na akong sa ganung mindset na kapag napagod ako, o kapag hindi ko gusto yung trabaho, o kapag may hindi umayos sa akin sa trabaho, ang solusyon ko kaagad is maghanap ng bagong malilipatan. So, hindi ganoon guys dito ha, hindi ganoon sa Croatia, hindi ito na pag ayaw mo, is lilipat ka. Ito yung uniform ko guys, ayan, may long sleeve ako, tsaka polo shirt na ginagamit ko. So, alam niyo na kung saan ako nag-work.
Ayun, wala tayo sa Pilipinas na kapag ayaw na natin ng trabaho, ay tayo ay pwede mag-resign. Okay, magaling-ugaliin yung mga ganun. And next question, meron pa nagtanong sa akin, ay, namiss ko mag-polo shirt. Ako lagi naka-polo shirt, guys, sa Pilipinas. Hindi ko na siya nagagamit dito. So, bakit daw ako tumigil sa pagpo-post ng mga hirings, ng mga referral? Actually, di naman ako tumigil, guys. Yeah. Siguro, mapapansin nyo lang, medyo nabawasan yung ganong post ko. Kasi nga, ewan ko ba, ang lagi ko masasabi, nakakapagod na yung ibang ugali na hindi sumisipot, pero post pa rin ako ng post. Siguro sa kagustuhan ko talaga, alam ko talaga na kasi na maraming walang trabaho ngayong winter. Pero yun nga, hindi ko din naman masisisi kung ang iba is napili, ang iba ay hindi kontento. Pero doon talaga ako nahirapan guys sa mga nagko-commit na hindi bigla sisipot. So, doon ako medyo na-disappoint sa mga kabayan. No? Ay, tama na nga. Although kasi, ang hirap hindi ng mga employers dito. Mismo mga employers, mga owners na yung lumalapit sa atin. Kung alam nyo lang guys, gusto nila subukan kung paano magtrabaho ang mga Pilipino. Kasi nga siguro dahil nakikita nila yung trabaho natin, kasi hindi naman ako malalapitan ng mga employers ito kung hindi nila ako nakikita nagwo-work. So, gano'n yung setup. So, huwag yung isipin na ako ay sumisip-sip sa mga tao, sa mga employers dito para lang may post ko lang yung mga ganyan. Hindi po. Yan po, bago sila lumapit sa akin, yung mga employers dito guys, nakita nila yung trabaho ginagawa ko, nakita nila kung ano yung mga ginagawa ko sa work ko, and doon sila lalapit. Tanongin nila ako, taga saan ka? Sa Pilipinas po. Meron ka bang kakilala na gusto magtrabaho dito sa ganyan-ganyan? Pwede kitang kausapin, ganyan-ganyan. Pero, FYI lang guys, wala po akong nare-receive na any payments sa mga ginagawa kong ganyan. Yun din yung isa sa mga reasons bakit ako nagbawas. Ang daming chumichika sa akin, pinaperahan ko daw pag. Guys, kung ako ay mapera, hindi lang GoPro Hero 11 ang binili ko. Baka 30 na bili ko na. Oo, baka yung mga pang vlog na setup na binili ko, may mic na, may ano na ako, iba. Wala, ultimo sentimo, wala akong natanggap na bayad sa mga nire-refer ko. Alam nyo yan. Wala kayong babayarang proseso rin sa mga nire-refer ko. Wala kayong biniyarang proseso. Nag-antay lang kayo ng working permit, magpa-police ID. Ayun, trabaho na kayo, diba? So, sa mga chumichika-chika sa akin dyan, ewan ko sa inyo ba, kung ano bang problema nyo sa akin, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. So, hindi ko talaga maintindihan bakit may mga ganyang klaseng chismis. Anyways, ayan, habang tayo tutupi, tingnan nyo, mukha man akong may mga mapera. Sabi niya, mukhang pera, pero ang boxer ko po is wala ng garter. Ganyan, di ba? Akala nyo lang. Pero tinan nyo naman ang garter boxer ko. So, baka may mag-sponsor po dyan, di ba? Ayan. Ano pa may mga kinang tingnan nyo, meron pa neto. Oh. Lahat tayo dito ay transparent, guys. Ba't ganyan? Ako si Boy, nakaka-disappoint ka naman. Ano ba, wala na kayong pakialam ako na nagsusuot nito. Tsaka pag nasa bahay lang naman ako na yun. Hindi rin ako lalabas ng bahay ng ganyan. No? Ayan. So, ito pa, meron tayong turtleneck dito. Oh. Hindi ko ito ginagamit. Hindi ko sure. Pero ang dami ko pang mga jacket sa cabinet, mga trench coat na hindi rin na sinusuot na. So, hindi ko sure kung ano gagawin ko. Sa mga tinagyaman yung maleta ko, diba? Tambak-tambak na. No? And also, ito pala yung mga hindi nawawala. Wait lang, make time ko na to. Ano tayo? Charger adapter dito. Ito guys, dalawang bilog ang bilhin ninyo. Okay, ayan, dalawang bilog. So, nasa, hindi ko sure ilang volts to. 200 to 250 volts, yeah. And, ano pa ba? Ano pa yung next question? Last question siguro to. Tatlo lang gagamitin ko. Ito.
paano mo malalaman kung legit o hindi yung agency na inapalayan ninyo. Ayan. Actually, mahirap talaga siya malaman kung hindi talaga kayo mag-search ng bonggang-bongga. Huwag kayong magpapadala guys sa dami ng followers, like, ng reactions sa Facebook. Dahil yan ay pwedeng maloko. Madaya. Ano? Number 2, alamin niyo lalo sa Middle East guys, sobrang mag-ingat kayo sa Middle East. Napakadaming scammers sa Dubai, ng mga agencies kuno, consultancies. Alamin ninyo kung legit ba. Alamin ninyo yung mga pinopost silang tao is talaga bang napaalis. Okay? Usually, ang mga pinopost silang napaalis nila ay mga ibang lahi. Pero ang target nila na kunin, na i-scam is mga Pinoy. Diba? Mga lahat ng mga napaalis, ibang lahi. Ayoko na lang mag-ano ko ng ibang lahi, diba? Pero ang hindi kahit nila mag-apply, mga Pinoy. So, doon pala guys, medyo red flag na yun. Iwas-iwasan nyo mag-apply sa mga ganyan. Ang dami ko mga boxers na hindi ginagamit. Naloloka ako. So, labas tayo ng kwarto guys, before tayo mag-end. Pakita ko sa inyo yung ating part-time job dito sa Croatia. Pasensya na kayo kung magulo ang bahay. Ayan. So, labas tayo. And, papakita ko sa inyo. Tinanggal ko muna yung Christmas tree namin. So, ito ang ating part-time, guys. Hello, Brownie! Kamusta po kayo, sir? Ano pong message nyo sa mga balak po mag-apply sa Croatia? Opo. Thank you po. And si Manchita. So, kilala yung si Manchita. Hello, Manchita. Kamusta po kayo, ma'am? Opo. Opo. Okay. Ayan na, kumikidlat na. Nakita nyo? Tingnan nyo naman ang labas. So, bahay lang ako. Papahinga lang din talaga habang inaayos ko itong damitan natin. So, bibili ako ng tripod ng ating GoPro, guys. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood ng ating mga vlogs. And, yun nga. I hope somehow kayo ay nag-enjoy sa paggawa sa vlog na to, sa ginawa ko video na to. Short vlog lang naman to. Ito also yung kwarto. Walong dalawa ay maglulundag-lundag dito. Okay. So again guys, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood ng ating vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, comment nyo lang. And gawa natin yung comment natin yan ngayon. Since off ko ngayon, pilitin ko kayo na pala yan isa-isa ngayon sa ating vlog. At kung saan na kayo mag-comment sa YouTube ko, ayan, go lang, comment nyo lang. And please help me again to reach 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na subscribe sa ating YouTube channel. I hope na huwag kayong magsawa sa ating mga ina-upload ng mga vlogs. And I hope na masuportahan din po ninyo ako sa lahat pa ng mga vlogs na gagawin ko dito sa YouTube. Again guys, thank you so much. Good luck sa inyong mga future applications and I hope to see you all dito sa Croatia. So that's all for today guys and I will see you on my next vlog. Ciao!